hinarap kami sa tatlong tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Hindi dapat sinabi niya na, huwag niya siyang magbigay ng clue kung totoo pong yung sinasabi niya rito, mga kabalitaan. Di po ba? Diba? So, talagang lumalabas na katawa-tawa ho yung kasinungalingan nitong Charis Pimpingco na ito, mga kabalitaan. Kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng speaker, kami mamimili ng Senate President. Danagan Balita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik ko tayo sa mga oras na ito, mga kabitaan, ay atin hong pag-usapan itong si Charis Pimpingco, mga kabalitaan. Dahil may pasabog siya rito Talagang gumagawa na naman ho siya na eksena, mga kabitaan, para na naman hong pag-usapan at mailihiso yung totoong usapin ho sa ating bansa. Itong nakawan ho sa BBM administration, flood control, at itong impeachment na nahalata niya na ho siguro na tagilid ho yung kanyang team, yung prosecution na team, mga kabalitaan. Ngayon, gumagawa ho siya ng kwento. Dahil nga po nitong kasagsagan ho ng eleksyon or pangangampanya noong 2022 presidential election, sinabi niya ho rito na humihingi daw ng pabor. May mga kondisyonis daw ang Duterte administration sa kanyang ama, mga kabalitaan. Kung ano daw ang maitutulong ng kanyang ama sakaling manalo ho ito, mga kabalitaan. So, dito pa lang ho, halatang halata na nagsisinungaling na ho itong si Charis Pimpingco, mga kabalitaan. Dahil po, kung totoo man yung mga sinasabi niya, dapat magbanggit na ho siya ng pangalan na nakaupong senador na siya di umano ito na nagtatanong kay BBM na ano ang maaring maibigay niyang pabor sakaling manalo itong si BBM, mga kabalitaan. Sino bang pinatutukuyan niya? Si Bongo, mga kabalitaan? Marami naman siguro dyan, Pero dapat, para siya ay kapanipaniwala, binanggit niya na sana yung pangalan ng senador na siyang nakiusap dito sa kanyang ama, mga kabalitaan. Dahil sabi niya para dito, parang gusto niya daw gurgurin, Itong si BBM, mga kabalitaan. Anyway, bago natin mapakita itong katangahan at kasinungalingan ni Charis Pimpingco, mga kabalitaan, ito pong mga nakakaawa sa social media, ito, grabe ito, mga kabalitaan. Pakita ho natin sa inyo. O, di ba? Ano bang lugar o itong mga binaha? O, sabi ni Awaw Castro Sintunado, mabilis lang daw humupa yung baha. Pero nagsimula yung baha Sabado, Linggo, Lunes, hanggang sa mga oras nito ay grabe pa hong pagbaha, mga kabalitaan. Diyan na lang sa Batangas. Saang Batangas ba ho ito, mga kabalitaan? O, sa Paranaque, sa La Union, itong si ayon pa ni Atty. Topacio, si Aquaman na si Paulo Ortega, mga kabalitaan. Diyan sa Cavite. Di ba? So, sasabihin ho nila, may nagawa na hong pagpakumpuni ng mga flood control. Pero tingnan niyo po, mas lalo, every time ho nagsasalita itong si BBM, lalo na sa SONA, ay lumalabas yung mga pagbaha ho, mga kabalitaan. At hindi lang ho sa isang lugar, binabahaw yung bansa. Marami ho. So nakakapagtataka. Talagang panahon ho talaga yung gumanti at ipinakita sa taong bayan kung gaano ho talaga kawalang hiya itong administrasyong ito at kamakawatan ho itong mga tuta ho dito ni BBM dyan sa Kongreso, mga kabalitaan. Marami pa po tayong ipapakita sa inyo, di ba? Tingnan nyo po ho yan dyan. Inanod na ho yung isang van. Ano kayong masasabi dito ni Ito rin ito si BBM. May sinasabi ho siya ritong pagtitipon-tipon nila pero walang kwenta ho to. Huwag na natin itong panoorin. Anyways, dito tayo, mga kabalitaan, kay Charis Pimpingco. Bibigwasan ho natin to dahil nga po, kumbaga itutuwid ho natin yung kanyang pagsisinungaling ho dito. Lalo na kasama niya po rito yung kanyang mga kalyado, lalo na itong si Panot na nagpapakilalang political analyst, mga kabalitaan, pero wala naman hong natapos sa pag-aaral, drop out sa college, walang diploma, tapos kung makapagsalita at makapagpunaho kay Tatay Digong at sa mga Duterte, akala mo may nagawa na ho sa kaniyang baluarte. Ito, panoorin natin ito si Charis Pimpingco, mga kabalitaan. Wow. And
I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. So, andito na tayo. Andito na tayo. Dito na tayo. Sige, tuloy mo. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Bumabanat pa nga yung presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time. Ito, But sa instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked, ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now, hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Hindi, dapat sinabi niya na. Huwag niya siyang magbigay ng clue kung totoo pong yung sinasabi niya rito, mga kabalitaan. Di po ba? Di ba? So, talagang lumalabas na katawa-tawa ho yung kasinungalingan nitong Charis Pimping ko nito, mga kabalitaan. So, kung totoo yung sinasabi niya, banggitan niya na. Total, sila yung naghari-harian ngayon sa ating bansa. Di ba? At kung totoo man yung sinasabi niya, yung mga yung pangalan na mababanggit dito, ay sasagot lang naman ho yan eh. Mas kapanipaniwala pa dahil may tinuro siyang tao rito, mga kapitan, sa mga sinasabi niya ho rito. So isa lang ho ang ibig, ang kahulugan ho nito ay talagang makwento at kwentong barbero lang ho itong ginagawa ngayon dito ni Charis Pimpenko, mga kabalitaan. Sige, tuloy ho natin dito itong babaeng to. Babae tuloy itong bruha. Itong ano bang i-describe mo natin sa kanya, no? Parang parang hindi buo yung pagkatao nito. Ano ba? Sige, tuloy tayo rito, mga kabalitaan. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. So tandaan niyo po yun, guys, sinasabi niya, may nagsabi daw sa kanya na ngayon ay nasa Senado nakaupo ngayon. Sila daw yung mamimili. Ang tinutukoy niya dito, yung kampo ni Tatay Digong. Sila daw yung mamimili ng ES, Speaker, o ano pa ba yung binanggit niya dito, mga kabaitan. Ay, maino natin yan, mga kabaitan. Tapusin muna natin to. Imagine saying... And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. Galing talaga. So that's, you know, it's palakpakan natin yung kasinungalingan. There's a lot of play. There was a lot of play. And there were many people who, I guess, were vying to take power away, I suppose. Yes. Okay. So, yun, maiksi lang pala. Akala ko mahaba yung kwento dito ni Charis Pimpenko, mga kabalitaan. Anyways, dito tayo sa pinag-uusapan ni Charis Pimpenko, mga kabalitaan. Sabi niya, humihingi daw yung grupo ni Tatay Digong Duterte ng pabor sa kanila nung sila ay pinatawag, nung humingi o sila ng tulong sa Malacanang para endorso ho bilang maging manok ng administrasyon ni Tatay Digong Duterte. Pero wala hong inendorso si Tatay Digong ho dito, even ho itong si Inday Sara Duterte. Dahil kung matatandaan nyo po, mga kabalitaan, dito pa lang nagsisinungaling na ho itong bruhang to, mga kabalitaan. Dahil ang sabi ni Tatay Digong Duterte, hindi niya i-endorso yung politikong bangag, mga kabalitaan. Yun po yung sinasabi ni Tatay Digong, di po ba? O bakit niyo po ba sinasabi rito na humihingi ho sila ng pabor sa kanyang ama, mga kabaitaan? Ito isang malaking kasinungalingan na ho. At ang sabi ni Tatay Digong Duterte, kung matatandaan niyo po, kung kayo po ay bumoto ng isang childish, kumbaga, kasi nga nag-iisang lalaki to mamas boy to, mga kabalitaan, sabi ni Tatay Digong Duterte, if I'm not mistaken. Pag kayo'y bumoto ng isang bangag na politiko, 6 na taon kayong magsasakripisyo, mga kabalitaan. So, sa sinasabi pa lang ni Tatay Digong Duterte, ito ba ay may katotohanan itong mga pasabog dito ni Charis Pimpenko, mga kabalitaan?
Di ba? Klarong-klarong may kasinungalingan. Paano ho ba siya pinapatawag? Si Tatay Digong na nga nagsabi na hindi niya susuportahan itong bubuim na ito, mga kabalitaan. Tapos sasabihin ni Charles Pimpenko na pinatawag daw sila sa Malacanang. Dapat sinabi niya rito, pinatawag kami sa Malacanang. Sino ang nagpatawag? Dapat itinanong ng mga ng kasamahan niya dito, mga kabalitaan. Siyempre, di ba? Nung umupo na ho si Bubuim, nung umupo na ho si Bubuim, sino ang nakiusap kay Inday Sara Duterte na si Martin Romualdez ay hihiranging bilang bagong Speaker of the House, mga kabalitaan? Di po ba nasabi dito ni Tambuaya na niligawan niya si Inday Sara Duterte, na papayag daw si Inday Sara na siya ang gagawing Speaker of the House, mga kabalitaan? Di ba? Kung talagang may gusto hong mangyari ang Duterte administration, hindi na sana nakaupo ho itong si Tambuaya, mga kabalitaan. Siguro kumpiyansa lang ho si Sara Duterte dahil nga talagang napakabait yung maamoy yung mukha nitong si Tambuaya. Yung pala, sobra pa pala sa kay Lucifer ang ugali ho nito, mga kabalitaan. So, una na yon. Yung executive secretary ho nila, sino po ba yung iniluklok dito, mga kabalitaan? Sino-sino? Una, itong si attorney, naalala niyo ba? Si attorney, sino nga ba yung medyo panot, mga kabalitaan? Kalimutan ko tuloy. Sino nga ba yun? Attorney, nakalimutan, pinapanot at pinapalo ko nga Rodriguez! Si attorney Rodriguez, di ba? Siya yung ginawa unang executive secretary ho, mga kabalitaan. Anyari, itong si Attorney Rodriguez, hindi yung nagtagal, ilang buwan lang, umalis sa pwesto. Iniwanan niya po yung kanyang pagiging ES. Dahil sabi niya po na hindi si Bubuim ang nagpapatakbo sa ating bansa ho ngayon. Kumbaga, siya ay puppet lamang ho, mga kabalitaan. Dahil sinasabi dito na ang asawa nitong bruhang impactang si Lisa Tanas, mga kabalitaan, siya di umano ang nagdidikta kay Bubuim, mga kabalitaan. Kaya napakaalakwenta itong si Bubuim bilang Pangulo ng ating bansa. Anyari ho ngayon, tama si Tatay Digong Duterte. Yung bansa ho natin ay nagkaletse-letse ho. Hindi ho siya nagkamali. Nagdilang anghel ho si Tatay Digong na 6 na taon ho tayo magsasakripisyo pag pinili nyo yung bangag na politiko, at ito na nga, mga kabalitaan, si Bubuim. Okay, nung umalis na ho si Attorney Rodriguez, sino po ba yung pumalit? Diba? Itong si Lucas Bersamin. Diba? Siya ang pumalit. Itong si ES. Kaninong tao po ba ito, mga kabalitaan? Diba? Parang siya yata yung campaign manager yata ni Buboy, mga kabalitaan. Itong si Attorney Rodriguez, nung ano pa sila, in good term pa ho silang dalawa, mga kabalitaan. Kung totoong sinasabi dito ni Charles Pimpenko na sila yung magsasabi kung sinong gawing AS, Speaker of the House, at ano pa ba yung sekretaryeng sinasabi niya rito, bakit si Rodriguez yung nakaupo agad, mga kabalitaan? At ngayon, pinalitan itong, ipinaupo at ipinalit itong si Lucas Bersamin, mga kabalitaan. Di ba? Talagang kalukuhan ho itong sinasabi dito ni Charles Pimpenko. So sino po ba yung PCO secretary dati, mga kabaitaan? Undersecretary, di ba? Itong si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kabaitaan. Tauhan ho yan ni Buboy. Tapos umalis ho. Ang daming ipinalit. Hanggang nakakuha ho sila ng taklesa, tong walang kwentang sinturadong boses na Au Castro, aso taga-Tahulo ng Malacanang. Walang iba si sinturado Au Castro, mga kabalitaan. So, itong mga sinasabi ni Charles Pimpenko, ito ay pinagplanuhan na ho nila ito. Alam niyo po kung bakit? Para lamang ho ilihis at matuon yung pansin sa kanya at pag-uusapan ho siya rito, mga kabaitaan. At akala na siguro yung sinasabi niya rito ay madadala ho yung taong bayan, mako-convince niya po na ganito pala yung mga Duterte. Nagkamali ho sila dahil kahit ano pang gagawin ho nilang paninira ho sa mga Duterte, mas lalo hong tumitibay, mas lalong lumalakas, mas lalo hong dumami yung nagmamahal ho, mga kabalitaan. Kaya itong pasabog ni Charles Pimpenko ay hindi talaga to sasabog ho. Hindi to kakagatin ng madlang people dahil ito ay klarong kasinungalingan lamang ito dahil sila po ay tatak na hong sinungaling
at low bender mga kabalitaan. Ayun o, malakas yung loob niyang magsalita ng ganun dahil nasa poder pa ho yung kanyang tatay. Bukas makalawa sa darating na mga taon mga kabalitaan, titignan ho natin kung hindi ba titiklo po itong animal na ito. Ngayon, lumalabas yung kayabangan ho nito dahil yung mainstream media, nababayaran ho nila. Yung binubuhay ho nilang mga vlogger na mga walang ligo. Lalo na ho itong sino ba yung ako madami akong tigyawat pero mas malala ho yung sa kanya. Itsura pa lang. Wala pang nagawang krimen. Suspect na mga kabalitaan yung isa na doon. Kaya marami ho tayong masasabi. Si Saldico. Oh, di ba? Sino ba? Tauhan ho nila ho yan. Best friend ho yan ni sino ba yun? Ni Tambuhaya. Kung talagang may gusto ho na mangyari yung Duterte sa kanyang ama, sa kanyang administrasyon ng kanyang ama, ay makikita nyo sana mga kabalitaan na lahat ng mga nagugustuhan o napupusuan ho ng mga Duterte ay nasa posisyon na sana. Pero isa lang ho ibig sabihin ho nito at ang kahulugan ho dito mga kabalitaan. Ito yung diversionary tactico ng mga desperadong politiko, mga buaya ho mga kabalitaan. Kasi nga kung totoo yung sinasabi niya, magbanggit na ho siya ng pangalan. Huwag na ho siyang mag-blind item mga kabalitaan na parang niluluko nyo pa yung binabayaran yung mainstream media. At kung sino-sino pa. Kaya tuloy lamang ho tayo dahil nasa atin ho yung huling halakhak mga kabalitaan. Huwag kalimutan, follow, like, and share po sa Facebook at i-share nyo po ang video ito. Subscribe at pinutin ang notification bell para ho tayong lahat ay updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako'y magpapaalam na po. To God be the glory. Mwah, chip chip. Peace out.